Nasa series pa rin po tayo ng pag-aaral tungkol sa discipline of fasting. And nandito po tayo sa Matthew chapter 6, verses 16 to 18. This is our second week dito sa chapter na ito. And we will spend our time dito hanggang sa last Sunday ng February. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 6, verses 16 to 18. And hayaan yung basahin ko naman po this time ang ating passage sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Matthew 6:16 verses 16 to 18. Sabi po, bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na muka, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanila'y ganti. Datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langsan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. So ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Habang pinag-aaralan ko po ang passage natin sa umagang ito, na-realize ko po na wala pa po akong nakilala na pagkatapos makatanggap ng pangako sa kanyang kausap, ay sinabi sa kanyang kausap, hindi ako nagtitiwala na ibibigay mo ang pinangako mo. Na hindi mo ibibigay yung kapalit doon sa gagawin ko. Although, pinangako mo yun, just the same, gagawin ko pa rin yung instructions na binigay mo sa akin, kapalit doon sa reward na ibibigay mo. Wala akong kilalang ganun, na pinangakuan pero hindi nagtitiwala doon sa pangako, pero gagawin pa rin niya. It does not make sense na ibubuhos mo ang lakas at attention mo at ibibigay ang oras at panahon para sundin ang instructions, pero hindi ka umaasa at wala kang inaasahan sa huli. Walang ganon. Meron pa sa inyo na gumawa ng ganon? Na sinabi sa inyo, ito ang ibibigay ko, ito ang kapalit niyan, pero ito ang dapat mong gawin. Pero sinabi mo sa sarili mo, hindi ako nagtitiwala dyan, pero ginawa mo pa rin. Para kang, pag ginawa mo yun, para kang nagpagod sa wala eh. Diba? It's a miserable way of living. What makes sense then is that dahil may pangako, gagawin natin ang bagay na ito. Kung ano yung instructions, edi yun yung gagawin. The reason binigay ang pangako ay para mayroon tayo pinanghahawakan. And then, pinanghahawakan mo to dahil in-establish ng kausap mo yung credibility niya. Mapagkakatiwalaan siya sa makatuwid. Kaya mo ginagawa yun. In the scriptures, nais po ng Diyos na panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Sapagkat pinakikilala niya na siya'y tapat. At pinatunayan niyang tapat siya base doon sa mga buhay ng mga banal na nauna sa atin. Yun yung patunay na siya ay tapat. At ang basis ng kasiglahan at katatagan ng pananampalataya ay ang pangako ng Diyos. Kasi walang kwenta ang pagiging Kristiyano kung walang pangako ang Diyos. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat may pinangakong gantimpala ang Panginoon sa mga tapat kapag sila'y nag-aayuno ng tama. On the other hand, nais niya na umasa tayo na tutuparin niya ang kanyang pinangako. May sinabi po si Charles Spurgeon, the Prince of Preachers, isang English Baptist preacher na nabuhay noong mid-1800s, ukol sa purpose ng mga pangako.
Pakinggan po natin siya. Sabi po niya, God never gives His children a promise which He does not intend for them to use. There are some promises in the Bible which I have never yet used, but I am well assured that there will come times of trial and trouble when I shall find that that poor despised promise which I thought was never meant for me will be the only one which I can float. So there will be a time na magagamit din daw niya yun. Pero at the end of the day, God never gives His children a promise which He does not intend for them to use. So panalangin ko po na sa ating pag-aaral ng scriptures sa umagang ito ay mabuksan po na ang ating mga isipan sa sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita ukol sa fasting at saka doon sa pangako ng reward na Kanyang ibibigay. Nawa ipakilala po sa atin ng scriptures na si Jesus ang ating dakilang hari. Siya po ang huling Adan na tumubos sa atin at siya ang tanging kasiyahan ng ating buhay para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Last week po, tinanong po natin, how should Christians approach the discipline of fasting? And sa verses 16 to 18, nakita po natin, sa verse 16, when you fast, don't do it to gain the attention and admiration of men. So, ito yung abuse na ginagawa ng mga matatanda noong panahon ng Panginoon at ito'y pinagbawal ng Panginoong Jesus. Tapos sa verses 17 to 18, sabi po niya, yung second point niya, when you fast, do it with a clear intention to be seen by God. So, you do it to be noticed by our Father in heaven, not by men. So kapag nag-aayuno daw tayo, sinasabi po natin, we love God, we prefer Him more than His gifts. So fasting is not only an expression of love for God, it is also a test para mapatunayang totoong ang pagmamahal natin sa Kanya. Ulitin ko po, it is not only an expression of love for God that we prefer Him more than His gifts, but that it is also a test para patunayan na mahal nga natin siya. This morning, ang question naman natin sa scriptures, dito sa verses 17 to 18, ay what reward should we seek in fasting? What reward should we seek in fasting? Sa Matthew chapter 6 verses 17 to 18, nandito pa rin po tayo sa section ng tamang motibo at paggawa ng mabuti sa Sermon on the Mount. Today, ang magiging focus po natin ay ang reward na maaari nating i-expect mula sa Panginoon sa discipline ng pag-aayuno. Sabi po niya sa verses 17 to 18, but you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. So pagkatapos i-expose ng Panginoong Jesus ang maling paraan ng pag-aayuno at ibigay ang tamang pag-aayuno, pinapahayag niya ngayon ang gantimpala na ipagkakaloob sa mga tapat. Sabi po ng Panginoong Jesus dito sa passage natin, that your fasting will not be noticed by men, but your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Bagamat sa ibang translations po, ang ginamit na salita instead of reward ay repay, baka iniisip po natin na para itong business transaction na kaliwaan. Gagawin ko to, ibigay mo sa akin ang reward. Na parang as if deserve natin ang reward na ito. Hindi po ito business transaction. Kapag tinignan po natin na ang pakahulugan ng salitang reward sa original language, ang pinakamalapit po na meaning ay to give again. Hindi po ito parang sweldo o bayad or para sa isa ano yung tawag nila doon? Bayad sa upa dahil
parang inuupahan ka ng Diyos. Hindi ganun yung pakahulugan dito. Sa original language, it is to give again. Ganito yung konteksto niyan ngayon. We have learned po na ang fasting o pag-aayuno ay bahagi ng prayer life ng isang believer. And when we pray, it is God whom we seek. Sabi nga natin, di ba? Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, God already gave us Himself by revealing Himself, showing Himself through His Son. Pinakilala na niya ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, si Hesus Kristo. Sa fasting po, lalo po natin siyang nakikilala at ang kanyang kalooban. Dahil siya ang hinahanap-hanap natin, He, the giver of good gifts, He gives us a greater knowledge of Himself when we fast correctly. Now dito, sinasabi niya na sa verse 18, so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret. Sinasabi po natin in fasting, we don't want to be noticed by men. Rather, we want to be noticed by our Father who is in secret. We want His approval. Yun ang sinasabi natin. Nakasanayan po natin na kapag pinag-uusapan ng fasting, especially sa kultura po natin, magpa-fast ako kasi may hinihingi ako. Bakit mapapansin natin dito sa sinasabi ng Panginoon? Sa Matthew chapter 5, pag binigyan natin ito ng konteksto, Matthew 5, 6, and 7, itong Sermon on the Mount, pinapahayag ng Panginoong Jesus kung sino ang hari at ang kanyang pamumuno. Therefore, nire-reveal niya na siya ang hari. At tayo ang lumalapit sa hari, tayo ang may pangangailangan, at siya ang nagpo-provide. Hindi pwedeng lumalapit ka sa hari at ikaw ang nagbibigay ng kondisyon. Ni sa presidente nga lang ng Pilipinas, hindi ka pwedeng pumasok sa Malacanang at sasabihin mo sa presidente, gawin mo to para sa akin, may gagawin ako para sa iyo. Hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng basta-basta lalapit. Pero dito, makikita natin na binuksan niya ang pintuan, ang malaking pintuan ng bulwagan, at tinuruan tayo kung paano manalangin, at ngayon tinuturuan tayo kung paano tayo lalapit ngayon sa hari. Kaya kapag nananalangin tayo, mapapansin din natin, bakit pag nananalangin tayo, o lumalapit tayo sa Panginoon, at humihiling, walang kumakain. Bakit? Kasi yun yung tinuturo dito. Pag lumapit ka, hindi mo pwedeng magkasama lagi ang fasting at saka praying. Mapapansin natin, from Old Testament to the New Testament, laging magkasama yan. The handmaiden of prayer is fasting. At yun yung sinasabi dito ngayon ng Panginoon. We don't want to be noticed by men. We are approaching God, our King. And therefore, because we seek God in fasting, siya yung hinahanap-hanap natin, not His gifts. Pero yung culture natin sinasabi, mag-fasting ka, makukuha mo yung gusto mo. Dito sa sinasabi sa Matthew chapter 6, no, it's not like that. Sinasabi natin, we want God more than His gifts, more than His blessings. And so, ano yung reward? He gives us a greater knowledge of Himself. We want His approval, and He gives His approval. Hindi lamang po ang puso't isipan natin ang nakatuon sa Kanya. Our intentions are proven by our actions. Uulitin ko, hindi lamang puso't isipan. Baka iniisip natin kasi, ang hinahanap ng Diyos ay ang intentions of our hearts and minds. Yung mga bagay na hindi nakikita. Pero mapapansin natin dito sa fasting, hindi sapat ang intentions lang.
pati ang preparation, yung actions. Therefore, kailangan makita ang intentions sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi naman pwedeng meron kang intention pero iba ang ginagawa mo. It does not make sense. So, mahalaga na pinag-iisipang mabuti at pinaghahandaan ang pananalangin at pag-aayuno. That is why Jesus gave the habits of personal hygiene. Sinabi niya dito, di ba? Bago kayo mag-ayuno, anong dapat yung gawin? Huwag niyong gagayahin yung mga mapagpaimbabaw na hindi mapinta yung muka, pinapakita nila sa ibang tao na hindi sila nag-ayos, pinapakita nila na nagdadalamhati sila. Hindi. Huwag mong ipakita na nag-aayuno ka. Ang sabi ng Panginoon, your intentions should be seen in how you live. So anong gagawin mo? Sabi niya, maghilamos ka. Ito yung mga habits of personal hygiene. Maghilamos ka, buhusan mo yung ulo mo ng langis, di ba? Siguro sa panahon natin ngayon, mag-ayos ka, magsuklay ka, di ba? Mag-toothbrush ka, tanggalin mo yung muta sa mata mo. Huwag mo ipapakita na nahihirapan ka sa pag-aayuno mo. Kaya niya binigay ito sapagkat nais niya na paghandaan natin ang paglapit natin sa Kanya. And at the same time, hindi dapat natin, ang problema kasi sa atin, dahil sa ating kasalanan, papampam tayo. Papansin tayo sa ibang tao, gusto natin yung attention ng iba. We are so focused upon ourselves that we want the approval of men. Gusto natin yung attention, gusto natin na maging tanyag tayo, di ba? Obvious naman yun eh. Sasali sa isang, pag pinanood natin yung mga competition bakit ka sumali sa competition ito? Kasi gusto ko maging, ano yung term na ginagamit nila? Hindi tanyag eh. Sikat. Gusto ko maging sikat. Ano ang focus? Sarili pa rin. Ikaw naman, bakit ka sumali dito? Kasi gusto ko na i-share ang talent ko sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Gusto mo ba talagang i-share talent mo? At bang klaseng talent yan? At saka anong level of expertise? Totoo nga ba? Pero ang point pa rin, gusto ko. Ang focus pa rin ay sarili. Pero dito sinasabi ng Panginoon, no. Umalis ka dyan. Sa pag-aayuno, ang focus ay ang ating Ama sa langit. Hindi tayo. Punta tayo sandali sa Old Testament. At silipin lang natin yung mga naging tamang practice nila. More often than not, pag binasa natin at nag-research tayo sa Old Testament, mapapansin natin yung indictment o yung galit ng Diyos sa Israel dahil bagamat nag-aayuno sila, pero hindi niya binibigay yung approval niya sa Israel dahil inaabuso nila yon. Pero there are also passages in the Old Testament na nagpapakita o nagpapahayag ng tamang pag-aayuno. So silipin lang natin yun, yung mga passages na yun. Buksan po natin sa Joel chapter 2 verse 12. At itong si Prophet Joel ay nabuhay po ng around 830 years bago po bumaba ang Panginoong Jesus. Si Prophet Joel ay pinadala para magpahayag sa bayan ng Juda. At pagkatapos niyang ibigay ang hudyat ng parating na kakilakilabot na araw ng Panginoon, nanawagan siya sa buong bayan na magsisi sa kanilang kasalanan at manumbalik sa Panginoon. So Joel chapter 2 verse 12. Ito po ang sinabi niya. Yet even now, declares the Lord, return to me. Maganda to sa Tagalog. Manumbalik kayo sa akin sa inyong buong puso. So with all your heart and with, fasting, weeping, and mourning. Mapapansin po natin na ang panawagan para mag-ayuno at magdalamhati ay kasama ng panawagan manumbalik sa Panginoon.
Ang focus ng lahat ng kanilang gagawin ngayon, pati ang pag-aayuno, ay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang focus nila ay kalugdan sila ng Diyos. Makuha ang kanyang approval. Anong pinagagawa ng Diyos? Ano yung instruction? Return to me with all your heart. Pag sabing with all your heart, with undivided attention. Wala akong kahati sa inyong puso. With all pride, ako ang number one priority. Ako ang commitment. Ako ang inyong sasambahin. Walang iba. Ako ang number one sa inyong buhay. Return to me, sabi niya, with all your heart and with fasting. Nang mahulog ang bayan ng Juda sa Babylon, isa po si Daniel sa mga tinapon sa Babylon. Matatandaan natin yun sa Sunday School lessons natin, si Daniel at yung kanyang mga kaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego. So, di ba? Sila yung mga binata na maganda ang appearance at fit para sa court ng Haring Nebuchadnezzar. Later on, si Daniel po ay naging chief ng mga wise men at naging ruler ng buong Babylon. Ngunit sinalakay po ng Medo-Persia ang Babylon. At naabutan pati ni Daniel yung panahon ng mga Medo-Persians. Dito sa Daniel chapter 9, ang nakaupo na po ay hindi na si King Nebuchadnezzar o yung kanyang anak na si Belshazzar. Ang nakaupo na po ay si King Darius ng Medo-Persia. So on the first year, pagkatapos sa lakayin ng Medo-Persians ang Jerusalem, nag-alala po si Prophet Daniel, sapagkat may nabasa po siya sa aklat ni Jeremiah, isang prophet din, di ba? Dahil 70 taon daw ang paghihirap at pagkabihag nila sa ibang bayan. Tinapon sila eh. So, nalaman niya na 70 taon sila. Hindi sila makakabalik sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, na nabasa ni Daniel sa aklat ni Jeremiah, na hindi sila makakabalik sa Israel only after 70 years. So, nangamba ngayon si Daniel. Matanda na siya dito, hindi na siya yung binata na kilala natin by the time ni itong panahon ni Darius the First or Darius the Great. Sabi po niya sa Daniel chapter 9 verse 3, "So I gave my attention to the Lord God to seek Him by prayer and supplications with fasting, sackcloth, and ashes." Kanina, sa Joel chapter 2, with fasting, weeping, and mourning. Dito, with fasting, sackcloth, and ashes. Hindi lang prayer ang kasama ng fasting. Kasama rin ang repentance, pagsisisi sa kasalanan, kasama ang pagdadalamhati, kasama ang... Notice, with sackcloth and ashes. Itong sackcloth and ashes, familiar tayo dito kasi nung panahon ni Job, di ba? Nung nagkasakit siya, nandun siya sa tabi, at ang ginagawa niya, nandun siya, nasa tabi niya ang mga banga, tapos nandun yung mga alikabok, dun niya kinikis-kis yung balat niya. Dito, makikita natin, may ginagawa sila habang nagfa-fasting sila. Hindi lamang sila, pag sinasabi natin kasi, ay pag nag-fasting, umiiwas sa pagkain. Hindi naman yun lang ang ginagawa eh. Sabi nila, with sackcloth and ashes. Tayo, pag nagsusuot tayo ng damit, gusto natin, komportable tayo. Pero sila, pag nagfa-fasting sila, at nagsisisi sa harapan ng Panginoon, pinapalitan nila yung kanilang mga damit. Magsusuot sila, ano ba yung sackcloth ngayon? Ito yung mga material na ginagamit sa sako ng bigas. Yun. Magaspang. Hindi mo talaga susuotin to eh. Pero, ginagawa nila yung para maging uncomfortable sila sa harapan ng Diyos. With sackcloth and ashes, naglalagay sila ng abo sa ulo na nila. Pinapakita nila na ganito ako sa harapan ng Diyos. Para akong alabok lang.
Ganon sila magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pero, bukod sa ginagawa nila, yun yung paghahanda ng ginagawa nila. Na, pag tinignan natin, pag nirelate natin sa Matthew chapter 6, meron ding paghahanda na sinasabi ang Panginoon. Pero notice yung sinabi dito ni Daniel, I gave my attention to the Lord. I gave my attention. I gave my commitment. Nakakommit ako sa Panginoon. I will focus only on the Lord. To seek Him. Yun yung goal niya. To seek Him by prayer and supplications with fasting. Walang pinagkaiba sa sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang focus ng attention ni Daniel ay ang Panginoong Diyos. Ang ginamit na salita dito, gave my attention to the Lord God, Yahweh Elohim, the God who has a covenant relationship with His people, the God who desires to be with His people. And so, Daniel sought God's will in prayer and fasting. So, sa Old Testament, the Bible clearly reveals that when we fast and pray, we should be seeking God, not the praises and adoration of men or admiration of men. Kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 6, yun din ang sinasabi ng Old Testament. And because it is God we seek, katulad ng ginawa ni Daniel at ganun din ang tinuturo ng Panginoon, it is God whom we will find. Dahil nasisiyahan tayo sa Kanya at siya ang hinahanap-hanap natin, siya ang makikita natin. Siya yung hinahanap-hanap eh. Sabi, siya ang hanapin natin. Bubuksan niya po ang ating mga mata at ipapahayag ang Kanyang approval. Mapapatunayan natin na ang Kanyang kalooban ay mabuti, kaaya-aya at ganap. At higit sa lahat, lalo po natin siyang makikilala at mapapatunayan na siya ang ligaya ng ating buhay. Because we want to be noticed by God our Father in secret, He Himself who is in secret will notice and He will be our reward. Yun ang pangako. So ano yung sagot sa ating tanong sa umagang ito? What reward should we seek in fasting? Sa verses 17 to 18, God Himself is the reward that we should seek. Notice ngayon, anti-cultural na ang gospel. Sinasabi ng culture natin, magpa-fast ako kasi may hinihiling ako sa Diyos. Pero sinasabi ng Panginoong Jesus, no, it is God whom you should seek when fasting. And so, God Himself is our reward. Sa panahon po natin ngayon, may kasabihan po na trust the process. Diba? Sino gumagamit nun? Ayaw na magtaas. Si Pastor meron pasabog yan eh. Ayaw ko magtaas ng kamay. Pero ginagamit din. Trust the process. Na nakakahulugang magtiwala sa lakbayin na ating tatahakin o yung mga dapat na gawin, yung sa mga pagkakadesenyo at pagkakasunod-sunod ng mga bagay-bagay para ma-achieve natin ang goals natin. Kaya sinasabi, trust the process. May problema sa ganitong pananaw sa buhay. Sapagkat ang sentro nito ay hindi Diyos, kundi kalooban ng tao. Sa pananalangin at pag-aayuno, hangad natin, Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi my goals be done on earth as it is in heaven. Siya ang hinahanap-hanap natin. Ang Panginoong Diyos ang hinahanap-hanap natin. Therefore, ang kalooban niya ang mangyayari. Hindi ang goals natin. Pangalawa, when we say that we trust the process, ang tiwala natin ay nasa proseso. Sa gawa ng kamay ng tao. Nandun ang tiwala natin. Wala rin po ito pinagkaiba sa sinabi ng mga experts ng panahon ng pandemic. Sabi naman nila, ngayon na lang yung trust the process napapansin ko eh, itong 2024-2025. Noong pandemic, from 2020 hanggang 2023, ang sinasabi, trust the science. Diba? Tatandaan natin yon. Trust the science.
Sapagkat hiling ng ganong pananaw na magtiwala tayo doon sa sinasabi ng mga expert. Pero behind the scenes, meron palang mga political na influence. No, ang sagot. Hindi tayo nananalig sa proseso na gawa ng tao, hindi rin tayo nananalig sa agham o sa science. Nananalig po tayo sa Diyos na lumikha sa langit at lupa. Sumusunod tayo dahil tinawag tayo na maging Kanya. At pinangako niya na ipakikilala niya ang Kanyang sarili sa atin para lalo tayong basihan sa Kanya. See, tingnan nyo ngayon ang ginawa ng Diyos. Kaya nga sa Old Testament, paulit-ulit na sinasabi ng mga mang-aawit, "Oh, taste and see that the Lord is good." Taste and see that the Lord is good. At dito naman, ang binibigay niya ang Kanyang sarili sa atin para lalo tayong masihan sa Kanya. Kaya nga, ang ginamit doon ay reward, to give again. Because He has already given us Himself in Christ. We are already happy in God. He wants us to increase our happiness in Him. By what? Sasabihin ng mundo, kain ka lang ng kain. Sige lang. Magpabudol ka pa sa mga ano dyan. Ano nga yung mga kain-kain? 500 pesos lang. Sige, eat all you can. Pero sasabihin, hindi. You want to increase your happiness in the giver? Mag-ayuno ka. Manalangin ka. Mga kapatid, uulitin ko po. Itong sermon ng Panginoon, pinapakilala niya sa atin ang hari. And at the same time, yung rule of the kingdom. Ang kingdom ng Diyos ay kabaligtaran ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Mapapansin natin as He reveals Himself, parang baligtad yata ang tinuturo ng Panginoon. Yes. Because it is not of this world. Yung values ng Panginoon, it is not the things that the world values. Iba. Pero, ang pangako niya, dahil committed kayo na hanapin ako, ipapahayag ko ang aking sarili. And I will give more of myself to you so that you will be satisfied in me. Meron namang iba na ganito ang pagkakaintindi sa pagsunod sa Panginoon at sa pananampalataya. Kapag tinanong mo sila, bakit mo ginagawa ang tama? Bakit ganun mo na lang pinagpipilitan ang paggawa ng tama? Ang sagot nila, kasi yun po ang tama . Hindi ko lang alam kung may narinig na kayong ganun. Kasi yun yung tama. So parang circular yung kanyang reasoning. Pero merong ganun. Bagamat iniisip natin na siguro sa unang pandinig parang biblical ito kasi gumagawa naman siya ng tama . So bakit natin i-criticize yun? Ang criticism ko doon ay ito. Yung ganitong klaseng pag-iisip at pangangatwiran na kaya ko ginagawa yan kasi tama yan ay hindi biblical po. It is not. Bagamat mukhang sa unang pandinig ay tama, hindi po siya biblical. Mga kapatid at kaibigan, doing right just because it is right is not a Christian principle. Ang tawag po dyan ay moralism. Moralism ang tawag dyan. And it is a humanistic philosophy. Bakit ko sinabi na hindi siya Christian? Sapagkat ang tinataas natin na prinsipyo ng ating buhay ay ang pagiging tama. Hindi po natin tinataas na prinsipyo ang maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Dapat kasi ang pinakamataas na prinsipyo natin ay ang maluwalhati ang Diyos sa aking buhay. Pero in moralism, ang tinataas po natin ay ang paggawa ng tama. So sino pa rin ang focus? Diyos ba o tayo? Tayo pa rin. Ganito po ngayon ang prinsipyong Kristiyano.
Because we prefer God, and we say we love Him, we obey Him so that He is glorified in us. Because we seek God and hunger for Him, we do what is right so that we can be satisfied in Him. And when we are satisfied or when we are happy in Him, He is most glorified. Ganon kaganda ang pagiging Kristiyano. Yung iba kasi iniisip, di ba, pag nag-i-interview, ang mga non-Christian sa mga Kristiyano, hindi ba Christian ka? O maraming bawal sa inyo? Ganon ang tingin nila. Pero hindi nila alam na ang buhay Kristiyano ay ganito kaganda. Because we seek God, because we hunger for Him, we do what is right so that we can be satisfied in Him. And when we are satisfied, when we are happy in Him, then that is where He is most glorified in us. At the end of the day, it is about God being glorified. Kaya nga natin sinasabi na ang buhay Kristiyano ay blessed. Hindi dahil masaya tayo, but because God is most glorified. Pinapakita natin ang ating pag-ibig at kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapakababa at pagsunod sa Kanya para Siya ang maitaas sa ating buhay. Yan ang ating layunin. Mayroon pa pong isang tawag dito. Hindi lamang Christian life, may isa pang tawag dito. Ang tawag dito ay, pag tinignan natin ang Old Testament, at kinonect natin ito doon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa Book of Romans, at saka sa Philippians, ang tawag niya dito, pagiging tunay na tao. Mga kapatid at kaibigan, may isa sa kasaysayan ng mundong ito na naging tunay na tao at pinakita niya sa atin ang essence ng pagiging tao. Mula sa kaitaas-taasan, bumaba siya at namuhay bilang alipin sa harapan ng Ama. Tulad natin, pinanganak siya, ngunit hindi po siya nagkasala. Hindi siya gumawa ng bagay na kanyang ikatatanyag sa mata ng tao, bagkus namuhay siya na may pagpapakababa at naging masunurin hanggang kamatayan para sa ikaluluwalhati ng Ama. Siya ang Panginoong Hesus at pinahayag niya sa atin ang pagiging tunay na tao. Kaya nga siya tinawag rin na huling Adan. At dahil sa kanyang buhay, binilang tayong matuwid sa harapan ng Diyos at pinagkalooban ng panibagong pagkatao. Ang pagkataong malayang sumunod sa Diyos at mamuhay sa ikararangal ng Diyos. Ngayon naintindihan na natin why the good news is so good, because it teaches us and it tells us what Christ has earned for us and what He has given us. At yung binigay niya sa atin, yung panibagong buhay na yun, ay may kinalaman sa pagiging tunay na tao. Sa pananalangin at pag-aayuno, hindi po masama na panghawakan ang pangako na gagantimpalaan tayo ng Diyos. Mismo si Jesus ang nagsabi na, and your Father who is in secret or who sees what is done in secret will reward you. Marahil naranasan na po natin at some point sa buhay natin na ma-disappoint sa ating kapwa dahil sa mga pangakong napato. Hindi naman po tao ang Diyos para mag-iwan ng pangako na hindi niya tutuparin. Hindi po siya baluktot. Hindi rin siya kuripot sa kanyang mga pagpapala. Therefore, it is not unchristian or contrary to faith to expect from God, especially when there is a promise that He will reward you when you seek Him. Because it is God whom we seek in fasting, God Himself will be our reward. Isa puso po natin ang mga bagay na ito at lumapit po tayo ng may kagalakan sa tapat at dakila Panginoon. Tayo manalangin.